Eto na nga mga chong, marami tayong basketball updates. RJ Abarrientos, mas deserving ba ang Rookie of the Year kaysa kay Cedric Berfield? Ilang araw bago ang panibagong season ay umiinit lalo ang usapan para sa PBA Rookie of the Year Award. Kamakailan, nag-post ang batikang sports writer na si Homer Saison. Ayon sa kanya, si Cedric Berfield ng Blackwater ang tatanghaling Rookie of the Year para sa Season 49. Pero teka lang, tama ba talaga ito? O mas dapat bang si RJ Abarrientos ang tanghalin na Rookie of the Year? Ayon kay Homer Saison, si Berfield daw ang runaway winner. Oo, maganda ang individual stats ni Berfield, pero tandaan natin, hindi man lang nakapasok ang Blackwater sa playoffs. Marami ring na-miss na laro si Cedric Berfield sa Blackwater bossing. Oo, maganda yung statistics nitong si Cedric Berfield. Pero sapat na nga ba yan? Kahit hindi niya natulungan ng Blackwater na makaapak man lang ng playoffs? Ngayon, tingnan natin si RJ Abarrientos. Pagpasok pa lang niya sa Ginebra, immediate impact agad ang kanyang nagawa. Deadly perimeter at mayroong matinding 3-point shooting percentage. Nandun agad yung kanyang leadership at higit sa lahat, nakakahanap ito ng paraan para manalo ang kanyang kupunan. Sa kanyang rookie year, hindi lang basta naglaro si RJ. Sa dalawang finals at semis appearance ng Barangay Ginebra ay malaki yung role na ginampanan nitong si RJ Abarrientos. At alam natin, ibang level kapag Ginebra. Grabe yung pressure. Hindi basta rookie ang kayang mag-step up sa ganung stage. Pero nagawa ni RJ Abarrientos at napakalaki ng kanyang naitulong sa kanyang kupunan. Kaya kung pagkukumparahin si Cedric Berfield, maganda yung kanyang numbers sa kanyang statistics. Pero inconsistent, hindi man lang niya natulungan ng kanyang kupunan na makaapak ng playoffs at marami ring games na hindi siya nakapaglaro. Pagdating kay RJ Abarrientos, consistent, may malaking role agad sa Ginebra at 2 beses na nakatikim ng deep playoff runs. Sa madaling salita, impact versus empty stats. At sa mata ng fans at coaches, mas mabigat yung impact na nagawa ni RJ Abarrientos. Hindi rin matatawaran ang epekto ni RJ sa kanyang kupunan. Dala niya yung energy, confidence, never say die spirit, at nandun na agad yung kanyang leadership. Kaya hindi lang siya standout rookie at pinatunayan niya yan sa kanyang unang taon sa Barangay Ginebra. Para sa akin mga chong, malabong mangyari yung pinost na yan ni Homer Saison na si Cedric Berfield ang makakakuha ng Rookie of the Year. Mas maniniwala pa ako kung si Justin Baltasar yung kanyang sinabi dahil gaya ni Cedric Berfield, maganda rin yung statistics ni Balti sa Converge at nakaapak pa sila ng playoffs. Kaso ang problema, kulang sa laro si Justin Baltasar. Kaya naman, wala talagang duda na si RJ Abarrientos ang deserve na makakuha ng Rookie of the Year. Nakumpleto niya yung kanyang rookie season, lahat ng laro, wala siyang absent. Malaking porsyento ng kanyang nilaro sa Ginebra ay malaki yung impact na kanyang nagawa. Kaya naman, malabong maagaw pa kay RJ Abarrientos ang Rookie of the Year dahil lahat ng requirements sa Rookie of the Year Award ay meron si RJ Abarrientos. Para sa akin mga chong, kahit saang anggulo tignan, si RJ Abarrientos talaga yung deserve na makakuha ng Rookie of the Year Award. Mahusay naman si Baltasar at Cedric Berfield, pero kung titingnan ang buong season, marami silang games na hindi na ilaro. Kaya mga chong, ano ang masasabi nyo? Si RJ Abarrientos nga ba ang deserve na makakuha ng Rookie of the Year Award? I-comment mo lang dyan sa ibaba.